Okay, so ganito nagwo-work yung system nyo. So, una, kailangan naka-open tong dalawang to, yung Apache tapos may SQL dito sa SAMP. So, naituro ko naman na to sa inyo, di ba? Paano siya i-open. So, start nyo lang tong dalawang to. Yan. Then, access na natin yung system nyo. Punta kayong browser. Search nyo yung localhost/oph. Yan. Ito lang yung name na itatype natin sa Google para ma-access nyo yung system. So, ito na siya. Then, after nyan, kapag okay na, then, ito yung lalabas. Ito yung mismong homepage. Ito yung homepage ng mismong system. Okay? Then, meron tayong home, about, yung about us, ganyan. Then, yung login button. So, dito sa login button, dito natin ilalagay yung tatlong user. So, dito sa login page, yung email, tapos password, dito natin ilalagay si customer. And then, sign up, dito tayo magki-create ng account ng customer. Okay? And then sa admin naman, dito si admin, tsaka si sub-admin. Okay, so pasok muna tayo sa admin. Explain ko muna yung mga nakalagay sa admin. Ayan. Okay, dito, pag open natin ng admin, makikita natin yung dashboard. So, ito yung dashboard niya. So, dito, meron tayo ditong partnered companies, clients, transaction. So, dito sa partnered companies, makikita natin kung ilan yung partnered companies natin. Okay? So, halimbawa, meron siyang ibang pinapatakbong store sa ibang lugar, ganyan. So, ito yung i-add niya, partnered companies. Or kung meron naman siyang sariling store na sa iba-ibang lugar nakalagay, ganyan. So, basta dito niya i-add yan. And then dito naman sa clients, kung may magki-create ng account ng clients, so dito lahat papasok yan sa client. Makikita natin yung bilang kung ilan. So, isa pa lang yung clients kasi isa pa lang yung account na nakalagay sa database, okay? Then sa transaction naman, ganoon din sa transaction. Kung ilan yung mga transaction, lahat ng transaction, lalabas dito yan. Makikita natin kung ilan lahat ng transaction. Okay? So, ganun lang siya. So, next naman, dito tayo sa transaction. So, dito sa transaction, lahat ng transact na mga bayad, ganyan, na kinikreate ni client, kung magbabayad na si client, dito yan papasok lahat. Makikita natin dito yung date, ganyan, date created, kung kailan ba na-create yung na yun, bayad na yun, transaction code, kung ano yung transaction code niya, clients, kung client, kung sino yung client na yun, yung name, first name, tsaka last name, and then yung information. Okay? So sa client, ito yung mismo account. Sa information naman, ito yung mismong information, yung kasama yung full name, ganyan, tapos account number. Tapos meron tayong payable amount kung magkano yung babayaran niya. Ganyan. Sa view naman, same lang yan. Ito yung kalalabasan ng view. Same lang nakalagay yan. Meron din tayong print, tapos close button. Okay, so sa transaction, isa pa lang yung nakalagay dito. Kaya dito sa dashboard, isa pa lang yung nakalagay dito sa transactions. Okay. Next naman is clients. Sa clients, dito lahat pumapasok yan ng mga account ng client. So, pwede nating i-delete and then pwede nating i-view. So, itong delete in case lang to, pero wag nyo na itong gagalawin, okay? So, kapag pinagalaw lang sa inyo yung delete, tsaka nyo lang galawin yung delete. Then, sa companies, company list, ito na yung company list. Ito na yung sinasabi ko kaganina na kapag meron pa siyang isang store, ganyan, isa pang store. So, kapag may isang store pa na pagmamay-ari niya sa ibang lugar, so dito nyo lang siya i-create. Halimbawa, at tayo, kunyari, create tayo ng isa pa niyang store. So, yung name, ito rin yung name.
name. Then, pero lagyan natin dito dash. Halimbawa, saan pa ba yung meron niyang store sa ibang lugar? Sabihin na natin sa sa ibang barangay, try natin sa ibang barangay. So, halimbawa sa Rizal. Ganyan. O, magkikreate tayo niyan. Tapos, description, kung anong description, sample description, and then yung status, kung active or inactive. Kapag naka-active yan, ibig sabihin, makikita yan ni client doon sa mismong account niya. And then, kapag inactive naman, hindi niya makikita yan. Wala sa selection bar yan kapag magbabayad na siya. Okay, so pag-click natin ng save, papasok na siya dito. Ito na siya. Yan. So kapag delete naman, action lang natin yan, then delete. Yan. Sa fee table naman, ito yung mga charge fees. 'Di ba kasi GCash ang gamit niya, 'di ba? So pwede natin tong i-edit or pwede tayo mag-add. So halimbawa, add tayo. So halimbawa sa GCash is 1k to 1 or halimbawa 500 na lang. 500 to 1k is magkano yung fees nun? Yung charge nun. So halimbawa 5 piso or 10 piso na lang. Save natin, okay? So ito na yon. And then sa user list naman, dito tayo magke-create ng isa pang admin. So kapag isa pang admin to, sub-admin ang tawag dito. So halimbawa magke-create tayo. First name, admin 2, admin, and then 2. So ibig sabihin admin 2 yan. And then admin 2, admin 2. Yan. So ito na yan, yung mga sub-admin. So halimbawa, yung main admin is busy, hindi niya maharap. So yung mga cashier doon, pwede siya maging admin. So kikreatean lang siya ng account para siya yung magma-manage mismo ng mga bayad. Siya yung mag-check kung bayad na ba yung mga yung mga clients na nag-create ng transaction sa online mismo, dito mismo sa system. Okay? So sa settings, in-explain ko na kung paano gumagana yan. Explore nyo na lang. Okay, so tapos na tayo dito sa admin. Logout na natin yan, and then dito na tayo sa sign up. Okay. Sa sign up naman, dito tayo magki-create ng account ni client. Okay. Account ni client yan. So fill upan nyo na lang yan. So pwede nyo na explore yan kung ano. So kapag nag-fill up tayo dyan, dito siya papasok sa sa clients. So lagyan natin yung ulit. Punta tayong admin. So dito siya papasok sa clients. Okay. And then halimbawa may account na tayo. So ito, try natin to, si Maxima. So lagyan natin yung account niya. Dito sa user, sa login, yung email tapos yung password niya. Yan. And then pag nalagay na natin yun, makikita natin dito sa taas, meron na siyang welcome message. Ito, nakalagay hi Maxima. And then pwede natin siyang ipalitan yung pag click natin na ito, pwede natin palitan yung mismong information niya. So halimbawa, papalitan natin yung yung contact number niya. Ganyan. And then yung address, kung gusto natin palitan, yung email or yung new password, tapos yung current password. Yung papalitan natin yung password niya. So update natin. So kailangan natin ng dito ng password, yung current password para mapalitan natin tong contact. So yan, nag-successfully save na siya. And then meron tayo ditong may transaction. So dito tayo magki-create ng transaction, mag-a-add tayo ng payment natin. Okay? So halimbawa mag-add na tayo ng payment. Halimbawa dito sa company, i-select natin yung mismong company. So halimbawa magbabayad na tayo, 'di ba? Okay. So halimbawa may nabili na tayong item doon, tapos babayaran na natin siya sa online. Okay? So dito na natin yan ilalagay. So halimbawa, lagay lang tayo ng name. Halimbawa, sample name lang dito. Sample name.
And then, lagay natin yung GCash number. Okay. So, halimbawa lang to. And then, dito sa amount payment, kung magkano yung bill natin, check na natin dun mismo kung magkano yung bill natin. And then, babayaran na natin to. Halimbawa, 10K. Yan, 10,000. And then, pag-click natin ng next, so, dito na to papasok yung service fee. Yung service fee, walang nakalagay kasi ang nilagay lang natin kaganina, di ba, 500 to 1K. So, kailangan natin mag-create kung gusto natin maglagay ng service fee. Okay. So, dito, i-scan na natin tong GCash code. So, pag in-scan natin yan, tas nagbayad na tayo, matik, meron siyang reference number. So, ito yung ilalagay natin dito sa reference number. Okay, kapag sinubmit natin yan, pinilit nating submit yan, walang lalabas dyan. Itong lalabas. GCash reference number is required. So, kailangan natin ng GCash number. So, halimbawa, ito yung reference ng GCash number natin. Pag submit payment natin dyan, ito na yun. Pumasok na yung bayad natin na 10,000. Tapos, meron sa action na view. So, makikita natin yung approval status is pending pa lang. Kasi i-check pa ni admin yan kung talaga bang nagbayad siya. Kung i-check na yung reference number, itong online payment code, ito yung mismong reference number. Ito yung i-check ni admin sa mismong GCash account niya. Para kung sakaling magbayad siya, okay? And then yung transact date, kung kailan yung date na nagbayad tayo. So, ngayon yun June 8. Okay. So, punta na tayo kay admin. Papunta tayo ng transaction. So, dito na papasok yan. So, ito na yung kaganina, di ba? And then, sa action, pwede natin siyang i-approve or not approve. So, syempre, view muna tayo. I-check natin yung I-check natin yung online payment code, yung mismong reference number sa GCash, kung tama ba. And then, check natin yung payment amount, kung nagbayad ba siya ng 10,000, okay? So, halimbawang na-check na ni admin, nakapagbayad na siya, confirm na yung payment niya, edi, ang gagawin natin, approve na natin yan. Okay. And then, balik na tayo dito. And then, dito pala, mag-create siya ng print. Okay. Sa view. Lalabas yung print, then pwede na natin siyang i-print. So, same lang dito. View, print. Kay client to. Ito kay client. So, meron na siyang sariling invoice. Okay. So, in-explain ko naman na sa inyo yan, yung invoice, kung paano siya nag-work. Okay. So, ganun lang siya. So, halimbawa naman, kung kung not approve. Siyempre, ang lalagay dito, rejected or not approved. So, try natin. Halimbawa, magbabayad ulit tayo. Lagay tayo ng name. Tapos, GCash number natin, lagay natin. Tapos, yung bayad natin. Then, lagay natin yung reference. So, halimbawa naman, hindi tumugma yung yung mismong reference number doon sa GCash. And then, hindi rin pumasok yung payment. Siyempre, ang gagawin dyan, not approve natin yan. So, ito na siya. Not approve na. Then, makikita natin dito, not approve na rin. Okay. So, ganun lang siya. And then, papasok na rin dito yan. Sa mismong transaction. Okay, so dito naman tayo sa reports. Okay. Sa reports naman, lahat ng transactions report, pwede niyang i-print yan. So, halimbawa, meron tayong date by date. So, halimbawa, May 1 to June 30. Ganyan. And then, click lang natin tong filter. Yan. And then, lahat ng transaction na nag-umpisa sa May 1 to June 30, magdi-display yan dito pag pinindot natin tong filter. And then, pwede na natin siyang i-print. So, ganun lang siya. Pag-click natin ng print. So, ito na siya. Okay.
So, ganun lang siya. Ganun lang gumagana yung system nyo. So, pwede nyo naman siyang explore eh. Kayo na bahala.